Kinondena ng COMELEC ang magkasunod na pagpatay sa dalawang election officers sa Mindanao. Hiling ng ahensya, bigyan na sila ng jurisdiksyon sa mga naghain pa lang ng kandidatura para maiwasan ang mga ganitong insidente. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Tadtad ng tama ng balang pulang sasakyang ito ng abutan ng mga otoridad sa bayan ng Salvador, Lanao del Norte kahapon. Pinagbabaril ito ng mga nakamotorsiklong salarin. Dumausdos pa nga ang sasakyan papunta sa gilid ng daan. Patay ang sakay nitong si Mark Orlando Valeser II, election officer ng Nunungan, Lanao del Norte. Bago ito, napatay din nung Sabado ang assistant election officer ng Isula Sultan Kudarat na si John Nico Alan Pandoy. Hindi pa nakikilala ang mga nakamotorsiklo ring salarin. Maring kinondena ng COMELEC ang magkasunod na pamamaslang. Yung gumagawa ng ganyan, duwag. Bakit pagka pa pumatay ka, mananalo ka? Pumiling din sila sa mga pulis na tutukan ng pagtugis sa mga salarin. Bagamat hindi pa election period, malinaw daw na may kinalaman sa eleksyon ang mga pananambang. Sa kabila nito, hindi raw magpapadala sa takot ang COMELEC. Dahil sa mga insidente ng karahasan, pinalilipat na sa ibang assignment o lugar ang lahat ng mga election officers at iba pang opisyal ng COMELEC na may mga kamag-anak na tumatakbo, pati na rin yung mga nakakatanggap ng death threat o banta sa kanilang buhay. Kasunod ito, nananawagan ng COMELEC na mabago ang anilay loophole ng batas. Dapat daw, maituring na kaagad bilang kandidato sino mang tatakbo pagkahain pa lamang ng kandidatura. Sa ngayon kasi, magkakaroon pala ng jurisdiksyon ng COMELEC sa mga kandidato oras na magsimula na ang campaign period. Ibig sabihin nun, para kaming, pwede na lang kaming patayin anytime. Wala kaming pwedeng ilagay sa COMELEC control. Wala kaming pwedeng ideklara under areas of concern sapagkat wala ka pa kaming kapangyarihan. At sa Enero pa, nakatakda magpatupad ng gun ban para sa Bilang Pilipino 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.